This morning, we will discuss the last part of our series, Pursuing the Kingdom, Living the Kingdom Life. So, sino po ba yung nakakatatlo na? Tatlo na. Last na po to, pang-apat na to. Yan. Amen. Praise God. So, yung mga hindi po hindi nakapanood, meron po tayo sa ating YouTube channel, Champion Life Center. Ayan po. Para mapanood nyo din po, to continue po yung series, to complete. At ang title po ng ating last part ng series na ito, it's about Kingdom Influence. Yan, advancing the God's Kingdom. Yan, siguro po madalas nyo naririnig, advancing the God's Kingdom. Yan. So yan po ang ating pag-uusapan this morning, kung paano po tayo mamuhay bilang isang anak ng Diyos na nagpapasakop sa kanyang paghahari. Di ba po? Kingdom po ibig sabihin, kingdom, ito po yung naghahari yung king. Di ba? At kung paano po tayo patuloy na magpapagamit sa kanya, sa kanyang mga gawain, upang mapalago po ang kanyang kaharian. At kung paano po tayo makaka-impluwensya ng ibang tao, lalo na po doon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Amen? Kaya balikan po muna natin yung ating main verse, para po ating matandaan at maipamuhay po natin. Amen po ba? So let us stand po para sa ating series verse. In Matthew 4, Verse 17, basahin po natin. From that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven has come near me. Ayan po, tinuturo po sa atin lahat ni Jesus na magsisi na po tayo at talikunan na natin yung ating mga kasalanan sapagkat malapit na po dumating ang kaharian ng Panginoon. Amen? At ang sabi po ni Jesus na dapat natin gawin, basahin po natin. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Okay, let us all pray. Lord God, maraming salamat, Lord, for this opportunity, for this morning, Lord, na pinagsama niyo po kami, Lord, upang makinig at makishare with you, Panginoon, sa inyong banal na Espiritu, sa inyong mga salita, Panginoon. Fill this room with your presence, O Lord God. At huwag niyo pong hayaan, Lord, ang mga distraction na maganap in Jesus' name, Panginoon. Open our hearts, Panginoon, na ang mga salita mo po ay magbigay sa amin ng pagbabago sa aming buhay, Lord God. Hindi lang po ito isang informasyon sa amin, kundi transformation po ng aming buhay para po sa iyo, Panginoon. Lord Jesus, please override my preparation, Panginoon. Kayo po ang maitaas, Lord God, ang pangalan mo at ang iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, and we leave everything to you in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ayan, so pwede na po tayong umupo. Ayan, medyo tahimik po, okay pa po kayo? Wala po bang inaantok? Okay. So quick review lang po tayo dun sa mga na-discuss natin for the past 3 days about this series, di ba? About pursuing God's kingdom. May piyok pa. At ang objective nga po natin dito sa series na ito ay hindi lang po dapat nating malaman, hindi lang po dapat nating matutunan ang God's kingdom, kundi ipamuhay po natin ito. Life application po ito, mga kapatid. Makita sa atin yung pagbabago, yung transformation, at magpapaubaya po tayo sa Diyos na siyang maghahari sa ating buhay, sa ating puso. At patuloy po tayo sa paghahanap o pagsasaliksik, lalim po sa Panginoon. Hindi po tayo titigil hanggat meron po tayong hininga, patuloy po tayong magsaliksik, patuloy po nating hanapin at kilalanin ng ating Panginoon. Amen? For the past Sundays nga po, naintindihan po natin kung paano po tayo dapat mamuhay sa kaharian ng Diyos na may pagbabago sa ating sarili. Ang sabi nga po, di ba? You have to be born again. A life with renewed heart and mind from the world kingdom to God's kingdom. At natutunan din po natin dito, di ba? Yung pagiging citizenship o belonging to God's kingdom. Hindi lang po tayo basta member, di ba?
kundi true sons and daughters. Makakamit lang po natin tong sagradong pribilehiyo. Ayan, lalim po, ano? If you belong in God's kingdom, you will get the rights, the provision, the protection. May karapatan po tayo bilang anak ng Diyos. Amen? Sino pong may gusto noon maging bahagi ng kaharian ng Panginoon? Amen. Lahat po tayo, di ba po? Amen. At kaya naman dapat nating ipamuhay ito. Yung kultura ng kaharian ng Panginoon. Sabi ko nga po kanina, it is a life application. Hindi tayo dapat namumuhay ayon sa mundo, kundi sa paghahari ng ating Diyos. At dapat po nating tularan ang buhay na ipinamalas ni Kristo Jesus dito sa lupa. Mamuhay bilang isang servant. Di ba po? Ang sabi dun sa ating pag-aaral, we have to be different. Kailangan po makita sa atin yung pagkakaiba ng buhay na nasa paghahari ng Panginoon at sa buhay sa paghahari ng mundo. Kaya ating pong pagtatalakay this morning about kingdom influence. No? First, ano nga po ba yung meaning ng salitang influence? Yan. Ang sabi po, di ba, ang influence, ang sabi, the capacity to have an effect on the character, development, or behavior of someone or something. Ito po yung kakayanang maka-impluwensya sa ating pagkatao, sa ating pag-uugali, di ba? Sa character po natin. At ang ating pagkatao ay maaaring ma-impluwensyahan dulot ng kultura na ating kinalalagyan, di ba po? Kultura ating kinabibilangan. Maaaring din naman po tayong ma-impluwensyahan, di ba po? Sa pamamaraan kung paano po tayo pinalaki ng ating mga magulang. Na-impluwensyahan po tayo, even doon po sa napapanood natin sa TV, di ba po? Malakas po yan sa ngayon, di ba? Napapanood natin sa Netflix. Yung po yung nagbibigay sa atin ng impluwensya. Nai-impluwensyahan po tayo kung ano yung nakikita natin. Amen? At kung tayo po ay namumuhay sa kaharian ng Diyos, at ang kaharian ng Diyos po ay nasa ating buhay, nasa ating puso, we have to stand out, kapatid. Stand firm na ma-impluwensyahan natin ang ibang tao based on the truth. Truth about God, about Jesus. Base po sa katotohanan ng kaharian ng Diyos, ang kabutihan nito at ang kapangyarihan po ng kingdom of God. Amen? Kaya kung kaharian ng Diyos ay nasa atin, kailangan po nating maging kaparte sa purpose ni God sa sanlibutan. Ano po ba yon? To be a part of His Great Commission. Ano po yung ating Great Commission? To make disciple of all nation. Yan, di ba po? Yun ang Great Commission natin, to make disciple of all nation. Sabi nga po dito, of all nation. Hindi lang po dito sa ating tahanan. Gayun din po dapat sa labas ng ating tahanan. Mas lalo na nga po doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. We need to influence other with boldness. Nabanggit ko nga po kanina, dapat we made an impact, di ba po? Sa mga taong nananatiling namumuhay sa kaharian ng mundo. Dapat tayo ang maka-impluwensya at hindi po tayo ang ma-impluwensyahan. Amen? And if we are in God's kingdom, we need to give, not only receive. Hindi lang po tayo receive ng receive. Dapat po mayroon tayong impartation. Diba po? Yung mga gift, yung ability, yung calling po na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Para po tayong ma-equip at ma-establish po natin and to advance His kingdom and to serve the kingdom purpose. Hindi po ito para lang sa ating kapakanan, mga kapatid. We have to share it to others. Sabi nga po doon sa Romans 12, di ba? Sabi doon, kung binigyan ka ng gifting ni Lord in serving, then serve.
it is teaching, then teach. Di ba po? If it is encourage, then give encouragement. If it is giving, then give it generously. Ayan, sa ating po mga tithes. If it is to lead, do it diligently. And if it to show mercy, do it cheerfully. Ayan, maging masaya po tayo, di ba? Yan po ang sinasabi sa atin ang kautusan na kung ano po yung mga gifting na binigay sa atin, we have to share it po, di ba? At gamitin po natin to advance the kingdom of God. Amen? Ang iba't ibang gifting na yan ay pinagkaloob po sa atin ng Panginoon sa mga anak niya upang maka-impluwensya po tayo sa ibang tao para naman po isuko din nila yung kanilang buhay sa Panginoon. At magpasakop din po sila sa kaharian ng ating Panginoon. Amen? So now, ito po yung question. How do we become kingdom influencer? Ayan. Number 1, yield to the leading of God. Ayan. Ano po ba yung yield? Sabi po, ito po yung pagsuko o pag-submit sa pangungunan ng ating Diyos. So paano nga pong paraan? Through the Holy Spirit. It is the Holy Spirit using you to affect others supernaturally. Kumbaga natural po. Hindi po sapilitan, di ba po? Hindi po parang fake or plastic na pagka-plastics. Very natural po kayo makakapag-impluwensya sa ibang tao. Dahil you are led by the Holy Spirit, di ba? Kung ang God's kingdom ay nasa ating buhay, at ang banal na Espiritu ay nananahan sa ating puso, indwells in us, di ba po? Ito ang siyang nagbibigay po sa atin ng kakayahan o ability to influence other. Amen po? Nakakasunod po ba tayo? Di ba po? Through the Holy Spirit po. Siya yung maglilid sa atin. Sunod lang po tayo. Sabi nga po, yung led by the Spirit, siya po yung nagdadrive. Pasahero lang po tayo. Kasi kung tayo po yung nagdadrive, yung Holy Spirit yung pasahero, pwede po tayong mag-iba ng liko, ng direksyon. Pero kung yung Holy Spirit ang nagdadrive sa atin, nakaupo ka lang sa tabi niya, siya lang po ang masusunod. Susunod lang po tayo kung ano ang tinuturo ng Holy Spirit sa amin. Amen po? Nag-guess niyo po ba? Kaya kung ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo, kapatid, makikita sa buhay mo ang fruit of the Holy Spirit. Ano po ba yung mga fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Di ba? Ang sarap po nun, di ba? Kung lahat po yun na nasa atin, di ba po? Ito po yung mga bagay na eternal. Hindi po nabibili ng pera yan. Di ba? At yun ang maibibigay sa atin ng kapangyarihan. Ito po yung magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang mamuhay sa kingdom ni Lord. Amen? Basahin po natin, sinabi doon sa John 15 verse 5. Sabi po dito, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Sinabi ni Jesus, no? You can do nothing without me, without God. Diba? Wala po tayong magagawa kung wala ang Diyos. Kaya kailangan po tayong manatili na kay Kristo. At hayaan po natin si Kristo na manatili sa ating buhay. Upang mamunga po tayo ng mas masagana, di ba po? Hindi lang po sa material, sa lahat po ng bagay, kapayapaan, kagandahan ng kalusugan, lahat po, in everything. Kailangan po lagi tayong naka-anchor kay Jesus. Siya po yung vine at tayo po yung mga branches. Upang mas higit po tayong maka-impluwensya and to win more souls, di ba po? Then sabi nga po sa Philippians 2 verse 13, sabi po dito, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him, di ba? Kapag ang Diyos po ang kumilos sa ating buhay, hinayaan po natin na siya
ang mag-lead ng ating buhay. Siya po ang magbibigay sa atin ng desire, no? O yung pagnanais at kapangyarihan to advance His kingdom. Power to do what pleases Him. Di ba po? Isipin po natin, no? Si Jesus mismo, siya yung nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang gawin yung mga bagay that pleases Him. Di ba po? Amazing po, di ba? Parang isipin po natin, no? Yung isang tatay na birthday niya, binigyan niya yung anak niya ng pera. O anak, punta ka sa mall. Bili mo ko ng polo at iregalo mo sa akin sa birthday ko para maging masaya ako. Di ba po? Nag-guess niyo po ba? Imagine nyo, yung Diyos na, ang ating Panginoon na magbibigay sa atin ng kapangyarihan para gawin yung mga bagay na mag-please sa Kanya. Amazing po, di ba? Parang hindi po kayo naniniwala. Parang ako lang naniniwala ron. Kailangan po, di ba? Kaya dapat po, manatili tayo sa Panginoon. He will give you everything. Sabi nga po, di ba? He will supply everything according to His riches. At kung tayo po ay mananatili sa kaharian ng Diyos, we must fix our eyes on Jesus. Focus on Jesus po. Sa book of John, verse 3, He must become greater and greater, and I must become less and less. Less of me, more of God. Amen. Siya dapat yung maitaas po natin. Siya po yung makilala at makita sa buhay po natin. Hindi po yung iyong sarili, di ba? Pag nakita ka po, di ba, habang naglalakad ka, pag nakita ka ng mga tao sa paligid mo, kung paano ka mamuhay, yung pag-uugali mo, yung karakter mo, kung paano ka makipag-usap, makipag-communicate, kung paano ka magsalita. Si Jesus yung nagre-reflect sa'yo. Pag nakita ng mga tao yung life transformation sa'yo, sasabihin ng mga tao, wow, ang galing naman ni Lord. Di ba? Binago niya tong taong ito. Ubod ng sama ito eh. Di ba? So, isipin nyo, di ba, pag nakita po sa inyo yung life transformation because of God, because of Jesus, si Jesus po yung, si God, di ba? Siya po yung mabibigyan ng papuri. Kasi kung ganun ka sama nun, di ba? Kung gano'n ka war freak nun, di ba? Pero binago ka ng Panginoon mula nung makita mo siya. Kitang-kita sa'yo, naglalakad ka, kumikinang ka, kapatid. Amen? Si Jesus ang pagbibigay ng papurihan. Di ba po? Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, more God, less of me. Amen. Amen. Then sabi po sa John 13:38, sabi po dito, then Jesus answered, will you really lay down your life for me? Question. Kaya po ba natin yon? Kaya, amen, Mami. Si Mami ilang yata may kaya. Kaya po natin yon by the strength of God, di ba po? Siya nga, sabi nga, di ba, siya yung magbibigay sa iyo ng kapangyarihan eh, di ba? Sinabi po para to please Him. So kung nandiyan ka lang, dadaan lang sa iyo yung ano niya, yung kapangyarihan niya, pero ang makikinabang yun, siya pa rin. Di ba? Yan po kasi yung kaganapan no, nung kinakausap at nagpapaalam si Jesucristo po sa kanyang mga disciple. At ito po si Simon Peter na nagpakabibo at nagbida-bita. Sabi niya, Lord, why can't I follow you now? I will lay down my life for you. Sabi ni Simon Peter. Sinagot siya ni Jesus, will you really lay down your life for me? Very truly, I tell you, before the rooster crows, you will disown me 3 times. Di ba po? So, kailangan po humble lang tayo. Maging humble lang tayo sa Panginoon, di ba po? Huwag po tayo magmayabang dahil sinasabi na, kaya ko yan! I'm living for the Lord. Pero pag nandyan na po yung pagsubok, patay tayo dyan. Lord!
Bakit naman ganito yung binigay mo sa akin? Hindi ko kaya to. Di ba? So kailangan, wag po tayong maging tulad ni Simon Peter. Bida-bida. Di ba po? Wag po tayong ganon, kapatid. Kaya tayo, kapatid, kung gusto po nating manatili at magpasakop sa kaharian ng Diyos, we have to give up everything to God. Lay down your life to Jesus and fully submitting to His Lordship, di ba po? Pero hindi ko po sinabi naman na magpakamatay tayo kay Jesus, di ba? Hindi po. Siya po nagbigay ng buhay sa atin. Ibig sabihin po, we submit ourselves to Him. Fully surrender, di ba po? Dalawang kamay. Fully surrender. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya kapatid, ang sabi po ni Jesus sa Luke 9 verse 23, sabi po rito, then He said to the crowd, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross daily and follow me. Diba? We have to deny ourselves at all time. So we can faithfully follow and obey God's leading. Sabi po dito, daily. So then number 2, on how do we become kingdom influencer? Follow the example of Jesus. Diba? When you speak about the kingdom of God, the words you say must match the things you do. Sabi nga, walk the talk. Kung ano yung sinasabi mo tungkol sa katuruan ng Diyos, dapat makikita po ito sa buhay mo. Kailangan makita o mag-reflect sa'yo ang Panginoon. Ang gospel po ay nilikha ng Diyos, hindi lang po para basahin natin to. Ito po ay para ipamuhay natin. Ito po yung ating manual, di ba po? Dito po natin makikita lahat ng ating lalakaran patungo sa Panginoon towards to His kingdom. Sabi nga po, we need to be the living proof. Ikaw, kapatid, ang buhay na patotoo. Ayan, di ba po? Dapat makita muna sa iyo na totoo at nag-i-exist ang kaharian ng Diyos. At ito'y nakapapagbago ng buhay ng isang tao. Life transformation, kapatid. Dapat ikaw yung makitaan ng pagbabago. Yung tunay na transformation, di ba po? Kung napakabarumbado mo nun, di ba? Palaaway, laging galit. Yung tipong kakausapin mo pala, gano'n na, di ba? Parang, lalamitan mo pala, ako na naman! Di ba? Pero buhat nang makilala mo ang Diyos at sinuko mo na yung buhay mo sa Kanya, ngayon mahinahon na. Amen, di ba? Siya na ilalapit sa'yo. Oh bro, ano yung may tutulong ko sa'yo? Ayan, di ba? Beshi, need help? Di ba? Ikaw yung buhay na patotoo. Amen? Na binago ka ng Diyos. Amen? Diba? Dapat tayo yung living proof. Ay, mga living proof, diba? Sila yun. Mga talaga binago ng Panginoon. Dating nasa putik, ngayon nasa langit. Hindi dito man, nasa mundo na, diba? Living, buhay na buhay para sa Panginoon. Amen? Makikita po sa atin yung pagbabago dahil sa paghahari ng Diyos sa ating buhay. Kung nakikita sa iyo na hindi ka kayang baguhin ng Diyos, paano maniniwala yung ibang tao na kaya din silang baguhin ng Diyos, di ba po? Kaya sabi dito, you must be living proof. Practice what you preach. Ako rin po yun. Kasama ako. Kasi nagpipreach. Kasama po ako ron. Na-convict po tayo doon. Ma-convict tayo. Kailangan, kung ano po yung pinipreach natin, kahit po kayong mga leaders, di ba? O yung mga nasa life group, di ba? Kung ano po yung sineshare nyo doon sa mga member nyo, dapat po nakikita sa inyo. Di ba po? Okay lang, pag maaga tayo, dapat 6 o'clock tayo. Pag 6:15 ka, late ka na rin nun. Di ba? 6 o'clock iusapan. Sa life group, di ba? Pag sinabi mag-open ng camera, sarado pa rin yung camera.
Yung profile picture lang nakalabas. Kapatid, nandiyan ka ba? Maririnig mo, opo, andito po ako. Nakikinig po ako, bro. Di ba mo? Open your camera. Sinabi nga open your camera di ba? Para po nagkakakitaan tayo. Di ba po? Amen? Aray po. Para conviction to. The kingdom influence that Jesus brought into the world was full of grace, mercy. Christ showed His love for us by His ultimate sacrifice to save us. Ipinamalas po ni Kristo Jesus sa mundo ang kanyang kaharian na punong-puno po ng biyaya, punong-puno ng awa, at mahabang paghihirap. He gave us His life to save us from our sins dahil sa kanyang matinding pagmamahal. His unconditional love for us, kapatid. And if we want to belong to God's kingdom, kailangan meron tayong willingness to do the same kung ano po yung ginagawa ng Panginoong Hesukristo. Dapat we are willing to sacrifice for others out of love. Ayan, di ba po? Getting nothing in return. Wala tayong inaasahan, kapatid. At yung sacrifice of love na pinakikita mo, ang siyang makakapag-impluwensya sa ibang tao. Pag nakita nila yung pagiging mapagmahal mo, di ba? Yun ang makakapag-impluwensya sa kanila. Yun ang makapagbibigay sa kanila ng kaalaman o sabihin natin pagka-excite sa kaharian ng Panginoon. Kumbaga, magkakaroon sila ng curiosity, di ba? Ano ba yun nasa paghahari ng Diyos? Sinasabi ni bro, kaya ganun siya, masayahin siya, hindi siya masyadong, pag may problema siya, payapa pa rin siya. So maku-curious po yung mga ibang tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Yung mga hindi nakakaalam sa God's kingdom. Magkakaroon po sila ng curiosity pag nakita nila yung magandang pag-uugali mo, yung pagbabago sa buhay mo. Yun po ang makapagbibigay impluwensya sa ibang tao. Ma-share ko lang nga po, dun sa dati ko pong company na pinapasukan. Nasa stage po sila noong time na yon ng recovery. So medyo hindi maganda yung business. So kinausap mo kami ng management. Sabi nila, nandito po tayo sa stage of recovery. So sabi nila na, pero marami tayong bagay na dapat gawin. There are a lot of work to do. Kaya lang, sinasabi ko nga po sa inyo, sabi ng management, na hindi po namin kaya mag-afford, hindi namin kayang magbayad ng overtime pay. Pero, ini-encourage po namin kayong mag-overtime. Sabi ng management yan. So, paano yun? Di ba mag-overtime ka, walang bayad? Di ba? Parang hirap nun. Sabi niya, hinihingi po namin sa inyo yung LOL. Ano po yung LOL? Sa labor of love. Yan. You work extra time without pay. Di ba po? So kami naman po, yung mga lalo na, yung mga nasa baba. For the love of the company, di ba po? Nakita rin naman kasi nila yung status ng company. Nag-work po sila. Kailangan kasi maraming gawin. Dapat gawin para makarecover nga po. Maraming trabaho. So bawal ang overtime. It's LOL. It's a labor of love. Naging effective po siya. Dahil from that day, hindi na po nagkaroon ng overtime. It's a labor of love. They extend time to work, but labor of love. For the love of the company. Amen? Napakaganda po. Kaya dapat po ganun din tayo when it comes to our spiritual life. Sacrifice for others. Sacrifice for love. Amen po? Without expecting any return. We have to work for love. Sabihin mo po sa katabi mo, sacrifice for love. Ayan. Kung binigyan po tayo ng Diyos ng kapangyarihan para makapag-impluwensya ng ibang tao, hindi po ito para sa atin. Hindi po para makilala tayo. Hindi po para maging tanyag tayo.
Hindi ito para sa ating sariling kapakanan. Ipinagkaloob po sa atin to ng Diyos ang kanyang kapangyarihan upang gamitin tayo na maglingkod sa ating kapwa. It is not for you, kapatid, but for others. It's about servanthood, di ba nga po? Sabi natin, namuhay si Kristo dito sa lupa as a servant, di ba? Wala siyang ginawa kundi magsilbi sa tao. Magbigay ng magandang balita, magpagaling, di ba po? Share for the interest of others. Kapwa mo muna bago sarili mo, kapatid. In Matthew 2 verse 26, sabi po, "But among you it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant." God's kingdom is full of love. Our Lord Jesus Christ gave us a new commandment to love one another as He loved us, to fully represent His kingdom in this world. Sabi po dito sa John 13 verse 34 to 35, "So now I'm giving you a new commandment. Love each other just as I have loved you. You should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples." Di ba po? Yang pagmamahal na yan ang magpapatunay na talaga, na totoo tayong disipulo ni Kristo. Sabi po dyan, commandment, di ba? Ibig sabihin, isa po itong kautusan. Hindi po sinabi niya na I'm giving you a suggestion. Hindi po sinabi niya I'm giving you a proposal to love each other. Hindi po. Nakasulat po dyan, malinaw na a new commandment. It's a command. Ito po isang pag-uutos ng ating Diyos, ng ating Ama na nasa langit. Kaya dapat po nating sundin. Magmahalan tayo gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen po? Unconditional love. Walang hinihinging kapalit. Amen? Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, I love you, brothers and sisters. Ayan. Amen. Totoo yan, ha? Hindi yun talaga. Totoong pagmamahal po. Di ba? I love you po, mga kapatid. I love you po. Then, ang sabi po doon sa Ephesians 4, verse 25 to 32, medyo mahaba po na ako lang magbasa. "So stop telling lies. Let us all tell our neighbors the truth, for we are all parts of the same body. And don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry, for anger gives foothold to the devil. Don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. And do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Remember, He has identified you as His own, di ba? Guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh word, and slander." O, yung mga marites po, "As well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God, through Christ, has forgiven you." Di ba po? Amen? Sinasabi po dito ni Apostle Paul, put off the old self, di ba po? And put on the new self. Living a life of Christ-likeness, full of love to others. Be kind to one another. Be compassionate, forgiving each other, di ba po? Just as God in Christ also forgiven us. In Matthew 5 verse 43 to 45, sabi po dito, "You have heard the law that says, love your neighbor and hate your enemy. But I say, love your enemies. Pray for those who persecute you. In the way you will be acting as true children of your Father in heaven. For He gives the sunlight to both the evil and the good, and He sends rain on just and the unjust alike." Ito po sa kingdom of God. Ang pagmamahal po sa ating kapwa ay higit sa pagmamahal natin sa ating sarili. Hindi lang po sa ating mga kapatiran dito po sa simbahan, kundi even beyond the church, beyond the community. At ang sabi po, love your enemy. Wow. Big word, di ba po? And pray for those who persecute us. Di ba po? Parang hirap po, no?
Noong nag-encounter nga po kami noon, may na-share si Kuya Pao, sabi niya na kailangan hindi ka magagalit, lalo na kung may umagaw ng parking mo. Parang na-convict ako. Kasi may umagaw ng parking ko sa bahay. Parang, sana forgive me Lord, di ba po? Ang ginawa ko po kasi hinarang ko yung sasakyan ko doon sa sasakyan niya. Para kung lalabas siya, kailangan niya akong gisingin. Iyon po, dun sabi ko, na-convict agad ako ni Kuya Pao. Di ba po? Di ba? Parang hirap po kasi gawin, di ba? Yung mga nakasakit sa atin, mamahalin mo. Di ba? Parang hirap eh. Parang, mahirap po talagang gawin. Pero nandiyan po si Lord. Siya nga po yung magbibigay sa atin ng kapangyarihan. The power, di ba? To forgive us, to forgive. Kasi, yun yung sinabi niya, love your enemy. Pag ginawa mo yun, you please Him, di ba? You please Him. Ginigyan ka niya ng kapangyarihan para i-please mo ako. Di ba po? Kaya sabi nga, kasi God is fair to all, di ba? Sabi nga dun sa scripture, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Di ba? Hindi po namimili ang Panginoon dahil ng Diyos ay patas po sa kanyang pagmamahal sa bawat anak niya. You have to love and serve all. Hindi tayo minahal ng Diyos, kapatid, dahil mahal natin siya. Tandaan po natin, God love us first. Amen? Sabihin mo naman doon sa likod mo, God loves you. Ayan. So number 3 na po tayo, leave a legacy to follow. Sabi dito, we need to leave a legacy, di ba? Kumbaga yung buhay po na pinaghaharian ng Diyos ay dapat po nating iwanan o mag-iwan ng impact po doon sa mga taong nasa paligid natin at sa mga susunod na henerasyon. Upang meron po silang tularan, di ba po? Isa sa mga kakulangan nga po ng ibang simbahan ay yung discipleship. Sa atin po hindi. Kasi gawa po ni PJ, nandiyan po ang kanyang legacy. Discipleship, di ba? Nag-meeting po kami kahapon. Talagang kailangan, intentional tayo. Di ba? Hindi lang po tayo sa life group, hindi lang po sa Bible study, sa fellowship. Kailangan po yung buhay ng ating mga kapatid. Kung may problema siya, problema mo din. Pag may increase siya, increase din. Joke lang po yun. Yeah. Kailangan nga po, we win people to the Lord, but we do not take them through discipleship. No? Nakakaligtaan po ng iba yung pagdidisciple. Hindi nila alam na yung pagdidisciple po ang siyang karaniwang nagtuturo sa atin, yung sa tamang pag-iisip at tamang pag-uugali. Gumawa ng iba ayon sa salita ng Diyos. Kaysa kung paano sila namumuhay. We have to be intentional sa ating pagdidisciple. Katulad po ng, yun nga po sa inyong life group, di ba po? Hindi lang po doon tayo, kailangan po, sa lahat po ng aspeto ng buhay, susundan po natin sila. Kailangan po nating disciple sila para din po sila by the time na dumating naman po, sila din yung magdi-disciple sa iba. Di ba? To expand the kingdom of God. Amen? Kasi ngayon nga po, marahil marami po sa bahagi ng kaharian ng Diyos. They considers themselves member o nasa pagkaharian ng Diyos. Pero namumuhay naman po sa ibang kultura. Hindi mula sa kultura ng kaharian, di ba? At nagtataka sila kung bakit hindi sila nakikitaan ng resulta. Hindi sila nakikitaan ng pagbabago, lalo na sa kanilang buhay. Nandun at nandun lang po sila. Ikot lang sila ng ikot, hindi po sila nag-move. Kasi sinasabi nila sila ay nasa kingdom, yet iba po yung pinapakitang pamumuhay. Mas higit po nilang pinahalagan yung mga bagay at gawain na ino-offer ng mundo. Sabi po dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, you have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach this truth to other trustworthy people who will be able to pass them on the others. Ito nga po yung sinasabi niyo, parang bilin ni Apostle Paul kay Timothy. No? Ang mga naririnig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay pagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan
at may kakayahang magturo naman sa iba. Sa ating pong pagdi-disciple, hindi lang basta po pag-transform ng information, no? Pag-transfer ng information sa ating mga dinidisciple. It's more than that po, kapatid. It's more on imitating the teacher's life. Kung sino po yung nagdi-disciple sa'yo, kailangan po ma-imitate mo siya. At darating po yung time, ikaw naman ang magdi-disciple at yung dinidisciple mo, i-imitate ka niya. Di ba po yun? It's one person to another person, to another person, to another person. Di ba po? Sa ganung paraan po, mag-i-expand ang kingdom of God. Amen? Pasa-pasa lang po tayo. Kaya dapat po yung dinidisciple mo, dapat ikaw din mismo ay may nagdi-disciple sa'yo. Kasi kung wala nagdi-disciple sa'yo, kung ano yung bibigay mo doon sa i-disciple mo, di ba? Ano yung bibigay mo kung wala ka? Sa kailangan patuloy po tayong nagpapadisciple sa ating mga leaders, di ba? Sa ating spiritual parents. Then in Matthew 28, verse 20, sabi po rito, teach the new disciples to obey all commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of age. Teach them, disciple them, and obey all God's command. Ang sabi, legacy only exists when the lives of others have been changed by your own. Diba? Being kingdom influencer, it's a long journey, mga kapatid. It's a long process po. Hindi po ito nakakamit sa isang kisap mata. Hindi po ito nakukuha within 24 hours, sa isang linggo, sa isang buwan, o even sa isang taon. It's a long process, kapatid. It requires time and effort. Di ba po? Pero balikan po natin yung sinabi ni Jesus dito po sa scripture nito. Sabi rito, don't worry. I am with you always, even to the end of age. Di ba po? Amen? Imagine mo, di ba si Jesus, di ba sinasabi niya, don't worry, I got your back. Di ba? Si Jesus nagsasabi. Isipin niyo po yun. Sabi niya, I am with you always. Yung matalik mong kaibigan, pag nagkaipitan, pwede kang ilaglag niyan. Yung asawa mo, pag nagsawa sa'yo, pwede kang iwan yan. Pero si Jesus, He will always be with us. Amen? Even to the end of the age. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Amen and amen. So, patuloy po tayo, no? I-embrace po natin ang mamuhay sa kingdom of God. At pilitin po nating maka-impluwensya po tayo. At sabi ko nga po dito, kailangan living proof ka. Kasi di ba, hindi ka naman makaka-impluwensya kung hindi nakikita sa iyo yung pagbabago ng buhay mo. Kahit magtatatumbling ka dyan. Kung hindi niya nakikita yung transformation sa iyo, hindi mo siya makukonvince na sumunod sa iyo. Kahit ilang beses mo siyang invite dito sa church, sa ating center, bro, punta ka naman dito. Kahit ilibre mo pa kung saan yan. Kung hindi niya nakikita yung pagbabago sa iyo, kapatid, sorry na lang po. Mahihirapan tayo. Kailangan po sa atin magsimula ang pagbabago. Amen? Amen po. So, kingdom mission, no po. When you have mission mindset to advance the kingdom of God, hindi po tayo tumitingin sa sitwasyon o nag-iisip kung ano po dapat nating gawin, kundi kung ano ang nagawa na ni Jesus at ano pa ang gagawin niya sa pamamagitan mo, kapatid. Doon po tayo mag-focus kung saan po tayo gagamitin ng Panginoon. Amen? You got to learn how to walk the talk, kapatid. Binanggit ko po kanina, we should be the living proof that kingdom exists and changes life. At sa ating pong pagtatapos, lahat po tayo ay may pagnanais na makapag-iwan ng isang bagay kung sakaling tayo po ay mawawala na dito sa mundo. Gusto lagi po natin yung maalala tayo. Gusto po natin yung ating ginagawa ay matandaan ng ibang tao. Gusto po natin na matandaan ng tao kung ano tayo. Pero kapatid, hindi po.
ang pinakadakilang pamana natin o legacy na ating iiwan ay dapat na tumutulong tayo sa pagsulong sa kaharian ng Diyos sa buong mundo. Amen? Basahin po natin ang ating last slide. Sabi po sa Matthew 24 verse 14, "And the good news about the kingdom will preach throughout the whole world, so that all nations will hear it, and then the end will come." Mga kapatid, continue to preach the gospel. And sabi ko nga po, walk the talk. Continue to make disciple and continue pursuing God's kingdom. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon.